mahatagan og katumanan ang gitawag nato nga pagtanom. Ingnan mo katapad, pagtanom. Importante ang magtanom. So karong adlaw hisgutan nato ang kanunay na natong ginabuhat, pero naghimo ta karong special kayo nga adlaw nga diin atong ma-highlights ang mga butang nga ato nang ginabuhat. Kabalo mo nga anong importante nga kanunay na ay highlights. Tungod somehow ang atong kinabuhi, familiar kay ta sa mga butang nga atong ginabuhat, wala nay unod og value ang mga butang nga atong ginabuhat. Not unless kung kini tagaan na to og importansya. Okay? Tagaan na to og importansya. Kinahanglan ma-highlights gyud siya ba? Aron ang focus na to or ang tanang mga kailangan na to masabtan, pwede na to masabtan og balik. Hallelujah. Andam na ta? Alright. Today is our Seed Faith Sunday. So andam na siguro din inyo ang mga pangtanom. Pero before ta mananom, ato sang andamon ang ato ang uma. Ato sa andamon na to mga uma kay basin. Daghan din na aog. Masay kalaban ko magtanom. Ha? Basta wa pa na to na limpyuhan, daghapag batuon kayo, daghapag may insekto, wa pa nimo nakural, kasulod ang iro. Unya, naghandom ka nga nagyud koy maani ba kay nagtanom ko. Ato na masabtan karon. Adunay protocol nining tanan. So andamon sa nato tong uma. Okay ra sa inyo ha? Before ta magtanom, andamon sa nato ang atong kaumahan. Hallelujah. Nakoy gusto basahon story sa Bible. Genesis chapter 26. Istorya ni siya may tungod ni Isaac. Kining higayuna si Isaac adunay dako kayo nga problema nga nahitabo ni atong nga nasod. Ug aduna siya gibuhat aron masolusyonan ang iyang problema. Ug parehas ato kung mahitabo ang mga problema nga ato ang nakita sa matag adlaw, ang atong uhuna-huna ug atong utok, mangita dayon ta og gitawag na to og mga alternatibo nga aron tagaan og unsa man solusyon ang ato ang mga problema. So basahon ako ni paminaw mo pagayo. Unya na ko magsugod pag kanang pastar ug mo din mo sige kuha na yung mga papel. Kaya na ko'y topic din niya, ingon din niya sa kong topic, bisa pa magtanom mo, wala mo'y harvest nga paabuton. Sa akong gingon, bisa pa magtanom mo, wala mo'y harvest nga paabuton. Kaya nalagi prinsipyo ang tanan. Kaya sabihin ko sa inyo kailangan ta andamo na to nga to ang uma. So isa nini mao pagpaminaw og sakto. Nga dinig uli ninyo may unsa ganito gyud ni Pastor Mark? Basta bahala na basta pulos Ginoo. Ayaw dapat kabalo mo. Kabalo mo dapat andam ang inyong uma. All right. Story ni siya ni Isaac nga diin adunay grabing kagutom, famine nahitabo niya tong lugar nga tong nasod. Og sama sa gibuhat sa iyang papa. Kasi kabalo si papa ni Isaac. Ang papa ni Isaac dili si Uji. Ang papa ni Isaac si Abraham. Usa ka higayon ni ato si Abraham sa dihang nay famine niadto siya sa gitawag na to nga Egypt. Og dito sa Egypt dito siya nangita og alternative. Ina mo katapad, alternative. Unsa kay mga alternatibo nato ni mga butang nato ang problema no at testingan ako ni. Nagapangita tag mga alternatibo instead nagapangita tas kamatuoran. Amen. So, usa kay gayon niya na may lain na usab nga gutom nga miabot ni atong napita gawas ni atong gutom sa panahon ni Abraham.
Miadto si Isaac ang Abimelech. Kinsa ni si Abimelech? Si Abimelech ang hari sa Filistihanon dito sa Gerar. Ang Gerar, usa na siya kalungsod nga diin utlanan sa maong lugar nga gitawag og Kanaan. Si Isaac nagpuyo sa Kanaan. Ug adunay usa ka lugar nga gitawag Gerar, ug kini nga Gerar, hallelujah, mao ni ang usa ka place nga mag-prosper gyud ang tao nga mopuyo din niya. Pero ang plano ni Isaac is mao ni gutuman sa Kanaan. Minaw pa kayo ha? Gutuman sa Kanaan. Muadto ko sa Egypt. Pero muhapit ako ni Abimelech. Kay ngano man, sa panahon sa mga kagutom, ang pinakaunang masaligan, unsa man? Kamo, kung gutom, unsa yung saligan? Simbahan o ang gobyerno? Ngano di mo masalig simbahan? Kay kabalota ang simbahan, walay. Correct. That's why ang Ginoo wa maghatag og reliyon. Naminaw mo, ang Ginoo wa maghatag og reliyon. Ang gihatag sa Ginoo saman, panggobyerno. Na-appreciate niyo yung kingdom? Wala ta maghisgot dinhiya og reliyon. Kaya ang reliyon walay, dili makatabang reliyon. Makadaot ang reliyon. Natay simbahan, sige tagsimba every Sunday. Pero wala mag-reflect ang atong kinabuhi sa mga butang ngaya sa Dios, ngano man. Walay gahom ang reliyon. Ang makatabang sa pinaka problema sa tao is maong gitawag ng gobyerno. Ug mao ni ang gihatod ni Jesus Christ ang government. The government was upon His shoulder. Government ang gidala ni Jesus Christ, dili religion. That's why ang tawag ni Jesus Christ, King. Hari siya. So niadto si Isaac ang Abimelech. Og ningon si dito unya ang Ginoo mipakita kang Isaac. Ang plano ni Isaac is moadto ko sa Egypt. Gutom naman sa Kanaan, moadto ko sa Egypt. Sundugo nako ang gibuhat sa kong papa. Mo ang problema na to. Kaya ginasundog na to ang mga butang nga alternatibo sa kalibutan. Pero sa panahon nga nakaabot si Isaac sa Gerar, sa lugar ni Abimelech, atong basahon, ingon din niya, unyang Ginoo mipakita kang Isaac og miingon, ayaw pag-adto sa Ehipto. Bot ipasabot, ayaw sunduga ang gibuhat sa imong papa. Ayaw sunduga ang gibuhat sa uban. Ayaw sunduga ang abi nimo solusyon sa imong problema. Ayaw sunduga. Ug niyo ang Ginoo, ayaw pag-adto sa Ehipto. Puyo sa dapit nga itudlo ko kanimo. So ang pagtudlo sa Ginoo dili ang Ehipto. Obviously dili kay gingnan sa Ginoo nga ayaw atong Ehipto. So ang alternative na gusto sa Ginoo nga ihatag sa tao dili ang mga butang nga iya sa kalibutan. Ang buot pasabot sa Ehipto sa Bible isang kalibutan. Civilization sa kalibutan, sistema sa kalibutan. Malibot pasabot sa Egypt. Puyo sa dapit nga itudlo ko kanimo. Pabilin, inay mo katapad puyo. Kaduhay mo katapad, pabilin. Pabilin sa maong dapit kay ihatag ko kining yutaa kanimo. Pagka the best ni ini. Pagka the best na ini. Puyo sa imuhang career karon. Dami na kay mato abroad, Lord. Dami na kay abroad ba kay Facebook ko si Pembit tag Switzerland, no? Pero ang word sige gina ka. Ayaw, dili pa ka hinog. Dili pa ka hinog nga expose na to. Pabilin sa diri. Pabilin sa diri. I-train sa taga tadeko. I-train sa taga diri.
kung kabalo ba ka maminaw protocol. Ay kung kabalo ka maminaw protocol sa Tadeco, dili lisod sa imo ha. Ihatod na gado sa uban. So naay word ang Ginoo kang Isaac. Hinumdumi ninyo na kini nga time famine ni kagutom. Dili suni mo ma-appreciate imong kagutom kay wa ta nagutom karon. Try to imagine katong lockdown, katong pandemic. Grabe ang mga tao nagpanik tungod sa kagutom. So niyon diri pabilin sa maong dapit kay ihatag ko kining yuta kanimo og sa imong kaliwat. Pagkalami niini. Magauban ako kanimo og panalanginan ko ikaw. Kasi mo yung amen din na. Magauban ako kanimo og panalanginan ko ikaw. Tumanon ko. Grabe niini. Tumanon ko ang akong gisaad sa imong amahan nga si Abraham. Pagadaghanon ko ang imong mga kaliwat sama sa kadaghan sa mga bituon sa langit. Ug ihatag ko kanila kining yutaa. Mangliupo unya ang tanang kanasuran sa kalibutan sa pagpanalangin ko, nga panalanginan ko sila sama sa pagpanalangin ko sa imong mga kaliwat. Kay nagtuman man si Abraham sa tanan kong gisugo kaniya. Hinumdumin ninyo na kung gibasa karon. Ato ni matakil unya taud-taud. Busa, paminaw pa kayo ha. Busa mipuyo si Isaac sa Gerar. Very important nga principle. The moment ka makadungog ka og instruction sa Ginoo, learn to obey. Ang problema na tumataw is we question. Naanad ta sa kalibutan ba? Example, hinloy na guna diri nakbe. Ngano man pa? Mo reason out sa ta before ta mo obey. Kabalo mo ngano? Kay kita tao madudahon ta sa ato mga isig katao. Skeptic ta ba? It's a good. Kabalo mo okay ang may mag-skeptic. Not necessary nga himutang naga-condemn ta. Okay ang skeptic ka nang question sa ka ba? Tinood ba yung giingon? Skeptical ka. Dili ka tao nga mutando na lang sa tanang panahon. Dili, dapat skeptical ka. Healthy na siya. Pero doesn't mean nga hukman ni mong tao. It's a good to be skeptical. Pero when it comes sa Diyos, dapat dili. Because tanang buhian sa Diyos is para sa imong kaayuhan. One time ato, nag-offer si Zacarias, kung gingon ako ganina, nag-offer siya insinso, prayers nga sa Ginoo, napakita si Gabriel sa iya dito sa sulod sa tabernacle. O na siya, Zacarias, ako ang anghel nga gikan sa trono sa Dios. Gitubag sa Ginoo yung mga pag-ampo. Si Zacarias ni question. Siya, sa unsan paagi mahitabo? O niyon sa Gabriel, tungod kay wa ka mo tuo. So when it comes God, listen to this, very important yung principle. Kung mahitungod sa Dios, obey first before you question. Obey first, obey. Pero sa kung tao, magipagsulat ng tao, it's a good to be skeptical first before you learn. Pero pag Diyos, obey first. Obey sa kung yun ang kasi Ginoo, pabilin na niya. Lord, nga naman, Lord. Nga naman, sa man eh. Makipag-argue ta sa Ginoo. But obey first. Pabilin. Busa, mipuyo sa Isaac sa Gerar. Unya, dihang ngutana siya sa mga lalaking mulumulupyo sa maong dapit bahin sa iyang asawa. Mitubag siya, igsuon ko siya. Ang gibuhat sa iyang papa, gibuhat ko ni Isaac. Kabalo ba mo nga, namakak si Abraham, may tungod ni Sarah, aron dilipat yun si Abraham. Gigamit niya si Sarah ba? Pag-adto sa lugar sa unang panahon nga nagbakwit sila. Kayo sa unang panahon, pagwapay mong asawa, lingay mo kasawa, lingiyan. Pagwapay mong asawa, intransiha, sa tawag? If interested, English na lang ako. Pag interesana sa laing lugar, mga lalaki, pwede ka patyon. Kung ilogo ni mga asawa. So, nahadlok sa Abraham. Yung siya patyon, gikuhan, di ba? Wapa kayo na kung asawa, patyon, gikuhan. So, itong buhaton day, nga ni day, ha? Sulod na to ng lugar day, ing na day, nga igsoon ta ka day. Aron dili ko patyon, tuod man, hitabo to.
Og mao po ang gibuhat ni Isaac. Kay gwapa man ang asawa, ningon siya nga paniabot na to Gerar ingna nga igsuon taron di ko patyon. Pero ingon dito sa panahon nga si Abimelech dito sa iyang palasyo, nakita niya nga si Isaac og siyang asawa nagakos-gakos. Og ningon si Abimelech, duda ko nin duha ba? Dili gini magsuon. So gipatawag si Abimelech, ag siya si Isaac ang Abimelech. Siya nga, nagduda ko sa inyo inyong duha. Abi ba na ako igsuon mo? Yun siya nga, nahadlok mangod ko, mahal na hari, nga patyon ko, mao nga, ingato akong gibuhat. Ingon diri si Isaac nahadlok. Yung si Isaac, nahadlok ako nga patyon ako sa mga tao kung mutug-an ako nga siya akong asawa. Mingon sa Abimelech, nganong gibuhat mo man kini kanamo? Kung gilabtan pa sa usa sa akong mga sakop ang imong asawa, makasalaon kami tungod kanimo. Ingon si Isaac ni ana. Nakon gusto verse nga basahon nga moabli sa inyo ang salabutan karon bahin sa atong topic. Verse 12. Ambak mo sa verse 12. Lana mo sa verse 12. Yun ang word sa Ginoo. Hinumdumin ninyo ni nga famine. Kung may famine, grabing kagutom. Ganong kagutom? Tungod kay walay ulan. Grabe nga huwaw. 26 verse 12. Grabe nga huwaw. Iyon din niya. Unya nag-uma si Isaac sa maong dapit. Kung sa gibuhat ni Isaac, panahon sa famine. Sige daw, bi. Kanang huwaw kayo ba? Huwaw. Kanang grabe nga kainit. Kabalo ka. Paminaw mo kayo. Kabalo ka nga walay tanom nga mabuhi. Kay grabe nga huwaw. So, ang atong interpretation, failure. Failure ni. Kini nga season, kini nga panahon, kini nga tuig, failure ni ba? Pero, tanawa. Ingon din niya, nagtanom, nag-uma. Nag-uma si Isaac sa maong dapit og ni adtong tuiga, the same year. Usa ka gatos kapilo. Pila kapilo? Isa ka gatos kapilo ang iyang naani sa iyang pinugas. Dili ni masabtan sa atong logic mga igsoon. Karon magingon ka magnegosyo ko. Magnegosyo ko. Tapos naka sa season nga. Kasi negosyo ni mo, magnegosyo ko og. Negosyo ko og. Sa may negosyo ninyo. Moingon na dang, anong ka na may mo negosyo on dire? Wala may mo palit ana dire. Mo pasabot maglisod ka og tuhog ba? Ngano magtanoman ko? Mahuwaw man ron. Pero ang words ginagayon, sa panahon nga nagtanom si Isaac, bisan pa og famine, bisan pa og naay problema, bisan pa og naay huwaw, walay source sa tubig, walay source sa mga butang, nga pwede ba buhi ang binhi nimo ba? Wala, as in wala. Dili mo ma-appreciate. Magtanom ko tapos walay source gikan sa yuta. Tanan. Ang question mo sa man. Correct mo ka. Na baka ko'y paabot ko na ni. Mangutan ako, kung mag-invest mo sa inyong liso, tapos mamatay lang, unsay una mo sulod sa muna? Sayang nga sa akong kapital. Sayang nga sa akong kapital. Tama ba? Pero nganong nagtanom si Isaac? Muna itong pangutan. Muna itong pangutan na nga atong tubagon karong adlaw. Nganong nagtanom? Importante ang magtanom. Before mo mananom karon dapat kabalo mo mutubag ani. Nganong nagtanom siya? Nganong mo tanoman mo nga? Wa mamoy. O kami ni J gabi ba? Ingon si J. Ihurot na to nig hatag. Na to the point nga matandog dito itong kasing-kasing ba? Naman may mga bayro nun. Kung kami pa lang yun, sulbad na itong bayro nun. Kay nanatay koan.
Tama ba? Nganong mo tanom tang? Nganong mo tanom mo nga kabalo mo lawa tay palit og kuan ba no mga. Mo na pangutana, nganong nagtanom si Isaac nga in na natural wala si paaboton gyud nga balik. As in wala paaboton nga balik ngano? Mao ni atong pangaton kung nasi Isaac karon. Kung atong pangutanon si Isaac Patriarka Isaac, mangutan na mis imuha. Nganong nagtanong man ka sa panahon sa famine nga, kung kami sulbar, wala gin, nganong man, sayang lang ka. Kung sa kaya itudlo sa tuwa karon. Andam na mo maminaw sa iyong tudlo sa tuwa? Nadiri nga. Number 1, yang gitudlo. Na siya word sa Ginoo. Gingnan sa Ginoo, ayaw gatog Egypt. Ayaw. Ayaw atog Egypt. Butos ayaw gamita ang mga alternatibo sa kalibutan. Okay, once mo ato kag Egypt, nakita na ko na mag-antos sa pud mo dito. Buti pasabot, nakita sa Ginoo ang imong alternatibo nga gusto kang mga pamaagi sa kalibutan. Istingan ako ning pamaagi sa kalibutan kay mo nigingon sa kong kauban. Nag-work sa iya. Nag-work sa iya kay lahi itong influensya, nag-work sa iya. Pero sa mga anak sa Dios, ang ato ang pamaagi li pamaagi sa kalibutan. Mas superior ang atong pamaagi kaysa mga pamaagi sa kalibutan. Paminaw pagayo. Kasi pinakaunang protokol, ngano nakatanom ka panahon sa grabing kapitos, tungod kay na kay pulong sa Ginoo. So buti pasabot maigsoon ang pulong nagmatter gyud. Ang pulong naghatag sa imong lig-on nga conviction sa imong kasing-kasing. Ngano magtanom ko kay nakoy word sa Ginoo. Nakoy word sa Ginoo. Maglisod tag tanom, paminaw mo. Maglisod tag tanom. Kung wala tay word, mo question gyud ta. Kay ngano man wala man tay word. Ang word mao ang pinakapamaagi nga ang lig-on nga conviction sa Ginoo sa tong kasing-kasing naay kusog. Naay kusog. Importante ang word. Pastor, naman ko po yung word sa kalibutan. Kaya mo po giingon sa kong kauban. See, word matters. Ang pangutan na kang kinsang word ang pinaka-superior. Word. Number 2, protocol. Dapat mo masabtan nga na kay covenant. Ingon ang word sa Ginoo, panalanginan ko ikaw tungod kang Abraham, na ako'y covenant kang Abraham. Busa, di ko gusto, paminaw po dili ko gusto nga mapurnada ning akong panalangin tungod kay nangita kang pamaagi sa Egypt. Gusto na ko nga magpabilin na kanini nga lugar o panalanginan ta ka dinhiya. So ang rason nga nung nakatanom si Isaac panahon sa famine, kay naay word nga nagaingon, ang ako ang supply nga mubunga, mutubo ni nga liso, kini akong gitanom, dili sa pamaagi, nini, nga environment. Adunay lahi nga environment, nga gitamnan si Isaac. Adunay lahi nga environment. Adunay gigamit si Isaac na teknolohiya nga wala sa girar. Gigamit lang sa Ginoo ang girar. Paminaw pa kayo, gigamit lang sa Ginoo ang imong negosyo. Gigamit lang sa Ginoo ang imong skills. Gigamit lang sa Ginoo ang imong pangempleyo aron din ha ibuhos sa Ginoo ang iyahang pagpanalangin sa imuha. Ang tawag niya na is resources. Ang imong trabaho dili mao imong source. Ang imong trabaho, ang imong negosyo dili na mao ang imong source. Ang tawag niya na resource. Ang buot pasabot sa resource, diha ipakita sa Ginoo ang channel na ipakita niya ang imong panalangin. So kinsa ang source? Ang source mao ang tingog na nag-ingon ni Isaac. Ang source mao ang Dios nga naay covenant ni Isaac.
Maglisod ta, paminaw po, maglisod tag tanom kung wala tay covenant. Unsay bot pasabot sa covenant? Saad ba? Ingon ta, sige. Magsabot ta. Mao ni ang atong panagsaad ha. Okay, kining yutaa imuha na ni. Pirmahan nako ni, ibutang nako ni pangalan sa imong titulo, natay panagsaad imuha na ni. Buti pasabot sa panahon nga mupuyo ka sa usa ka ilote, nakabalo ka nga dili imuhang pangalan imong titulo, unsay pong paminaw? Unsay pong paminaw? Ha? Magyan ikaw. Magkinto ka kay nganuman. Pwede anytime, pwede ka palayason. So buti pasabot ang covenant mao ang paghatag og kalinaw nga imuhang mapuy-an sa pinakatibuok nga potensyal unsa imong gusto buhaton niya nga lugar. Amin ba tanya na? Yes. That's why kita ganta sa Ginoo covenant. Ang covenant sa Ginoo panagsaad niya saad niya ni sa tuwa nga diha kang Ginoong Hesukristo iya natang gipanalangina. Unsay ibot pasabot sa blessing? Wa inyo lang gi English. Ay Bisaya. Mga bright good mo ba? Ang mo pasabot sa panalangin is mao ni. Kusog nga ikaw mo asinso. May bot pasabot sa panalangin. Gitagaan ka sa Ginoo, kusog aron ka mo asinso. Power to get wealth, power to prosper. Bot pasabot sa blessing. Ang blessing is empowerment to prosper. Naana nimo. Dili ka ultimo, sultihan ta ka kung kabalo lang ka sa gideposito sa Ginoo sa imong pinaka-espiritu. Kung kabalo lang ka kinsa ka, mao na imong pangitaon sa tibok nimong kinabuhi. Dili ang kwarta. Ang problema ni Isaac, kinahutlan na siya og unsa man? Kwarta. Naluoy na sa kabalo mo ang kwarta sa unang panahon is kuha siya kaning wisdom ni. Ang kwarta sa unang panahon, may kagdato sa unang panahon, dili ng bank account karon na. Ang sa una pag may kagkwartahan yung tawhana, kay grabe kay na og mga kahayupan. Murag nga ni Batadeko, puro na kahayupan. Mo ni sukdanan sa kwarta sa una. Gold ug silver. So pagtanaw niya nga, agoy, wala na tubig, usaon na ron. Mga matay niya ako mga hayop. So sa una, mo travel sila, pero din naghana. Huwag sugdanan sa unang panahon, sa yung pagkadato, nagkakalalay. Kaya nga naman, buhion na mo ng pila ka, mananap din na ikaw, Raisa. Kailangan ka umuhired. So mo travel sila sa una, pero din naghana. Mo transfer sila. O kita ni Isaac na mga matay gina akong kahayupan ron ba kay grabe ang famine. Ug mao ni ang reason nga nung gusto siya matog Egypt. Basin na ay nadito sa Egypt ang akong solusyon. Pero ni gitagbo siya sa Ginoo. Gitagbo siya sa Ginoo o gingnan sa Ginoo pabilin niini nga lugar. Palihog ko gang dito sa akong slide. Na unsay angay nato masabtan? Unsay bot pasabot nining atong gisgutan? Una sa tanan, angay ka masayod, importante ang word sa Ginoo. Ikaduha, sunod ikaduha, kinahanglan na kay covenant sa Ginoo. Kabalo ba ka nga kaya nimo pwede mapalit ang kalibutan? Maglisod gyud mo to. Sige lang, mabutra mo ana. Daganta mo senaryo. Iyon si Jesus Christ, oh. Mahimo ninyo ang akong nahimo. Og sobra pa gani niini. Kana i-contemplate na ninyo. Mahimo ninyo ang akong nahimo. Ug bisan pa gani sobra pa nini.
Unsay nahimo ni Jesus Christ? Unsay nahimo ni Jesus Christ? Ayo sa sakit. Banaw sa patay. Dapa? Mura na inyong nabalaan? Nibagko siya mga kinabuhi. Sobra pa, yung word no, sobra pa yung mabuhat ni ini. Ang sabot pasabot yan na. Nga na kay gahom sa Dios sa imong sulod, nga wala pa makagawas. So, kailangan na to sabton, nga kining ato ang gitindugan karon, ekonomiya ni. Amen ba taniyan ni? Ekonomiya. Mag-isgot ko karon mahitungod sa ekonomiya sa gingharian sa Dios. Nganong kailangan ug unsay gahom sa imong pangpanghatag? Giving, harvest, and money in the kingdom living. Kisa gusto sa inyo kwarta? Kisa sa gusto sa inyo kwarta? Pinakauna na itong masabtan nga ang gingharian sa Dios adunay ekonomiya. Again, mo ko sa inyo ha, gihatag sa Ginoo nato gobyerno. Once we talk about government, there's always an economy. Kini nga kalibutan o kini nga Pilipinas, aduna tay ekonomiya ug ang ekonomiya nagbase sa dagan sa panggobyerno. Amen ba taniyan eh? O yun ba mo niya na? Kabalo ba mo nga, mayon siguro mo nga, kung kulag kwarta ang tao sa Pilipinas, pastor, mag-print na ta kwarta. Ha? Ano di man pwede, nga kwarta naman gyapon. Sige daw. Kung problema ang kwarta sa mga tao, pastor, mag-print na rin ta. Total, nagapa-print ng bidin na. Correct. Correct. Tungod kay ang i-print nga kwarta sa usa ka nasod magbase sa gitawag nato nga ekonomiya. So ang panggobyerno aduna ekonomiya. So malimitahan. Paminaw pa kayo ha? Malimitahan ang value sa kwarta. Paminaw pa kayo? Malimitahan ang value sa kwarta. Bisag unsa pa kadagahan ang kwarta, kung ang ekonomiya baba, walay bili ang kwarta. Sila na bankrupt ang ilang nasod. Ang mga kwarta nila nagpasag sa dalan, ipangpasag na sa dalan. Ano man, daghan laging na printang kwarta, pero ang kwarta wala na i-value kay ekonomiya, bagsak na. Muna ko sa inyo, delikado ang pangpanghatag. Delikado ang pangpanghatag kanang ginabuhat karon, delikado na. Delikado kay na, ko sa inyo, delikado na. Makayo na karon, temporary. Ang mga tao mo dawat ay, hallelujah. Asa man nagikan ning kwartahan eh. So, sa ginabuhat sa gobyerno, ang gobyerno kay wala na kwarta, sa ginabuhat sa gobyerno, kuha na may kwarta. Mag-print sila, tama? Mag-print sila, kiprenta. Ang pangutan na asa ang pundo na pag-print. Kaya ang tanang i-print is dapat nagagikan sa pundo. Asa? That's why, muadto ta sa laing nasod, o mangutang ta. Sa panahon nga wala tay kabayad sa nasod nga atong yutangan, unsay mahitabo? Panag-iyahon ta sa nasod nga atong yutangan. Mao na siya pinakatinuod. So ang problema, ang sama, ang dagan sa panggobyerno. That's the reason why nagihatag sa Ginoo ang solusyon niya kalibutan panggobyerno po mao ang kingdom sa Dios. So understanding the economy of the king. Dapat ito ni masabtan maigsoon. Si Isaac nagtanom siya. Kaya nakasabot siya sa ekonomiya sa maong gingharian sa Dios. Gusto na ko na ihatag sa inyo ha. Tulo lang kapunto kong ihatag karon sa inyo ha. Number 1, the kingdom has the economy. Sa akong gingon, ang gingharian sa Dios adunay ekonomiya. Ekonomiya nga unsa? Ang ekonomiya sa Dios nga kumuhatag ka, dili ka makuhaan. Every kingdom operates by law. Paminaw pa kayo. Ang tanang gingharian nag-ooperate dili sa emotion. Dili sa emotion. Feeling na kuno kay dato ko. Paminaw mo. Once nga makapuyo ta sa ekonomiya sa Dios, ang atong emosyon dili magmatter. Kailangan imong masabtan nga ang gingharian sa Dios adunay ekonomiya.
Ug ang ekonomiya sa Dios giingnan ka nga ikaw dato. Pag mo ka nga feeling nako kay dili ko dato, wala ka nagpuyo sa ekonomiya sa Dios, nagpuyo ka sa man imuhang pagbati sa imong feeling. So unang masabtan dapat na to, nganong naay kusog si Isaac nagtanom basa panahon sa famine? Kay aduna siya nasabtan nga ekonomiya nga dili ekonomiya sa Kanaan. Dili ekonomiya sa Gerar. Aduna siya nakita nga ekonomiya nga mao ang magpanalangin sa iya. Mao na ekonomiya sa gingharian sa Dios. Amen ba taniana? Nisalig siya sa pulong sa hari. Subot pasabot sa panahon sa imong pagtanom. Og mo harvest ka niini. Pamina mo, tanan nga natanom sa saktong panabot mo harvest mo. Muli ko sa inyo, tanan ninyong gi-invest. Tanan ninyong gi-invest para sa buluhaton og tanan kay mayan sa Ginoo mo harvest mo. So ang pag-harvest dili ni milagro. Milagro ni sa mga tao nga wala kasabot. Kaya naman, ma-amaze man ta. Ma-amaze ta bang, wow! Di ko katuo nga, ni harvest ko ngani. Kaya naman, wala ka nakasabot para sa imong milagro. Pero sa mga tao nga nakasabot, listen Dres, sa panahon nga ang tao makasabot sa dagan sa ekonomiya, sa panggobyerno sa Dios, dili milagro ang ilang interpretasyon. Kundili kinitanan pinaagi sa unsa ang kahimuan o katumanan sa pulong sa Ginoo. Tanan nag-operate sa word sa Ginoo. So bulahan ang tao nga makasabot sa word sa Ginoo. Nakasabot mo sa akong gisulti? Bulahan ang tao nga nakasabot niya naman. Dili siya taga-taga, ang iyang kinabuhi dili tagap-taghap. Precise siya, kabalog ko nga matuman ni, kabalog ko nga mahitabo ni, naman maunay giingon sa word sa Ginoo, kabalo ko. So pag panahon nga mahitabo na, di kami nun, milagro, dili, ang imong pon, tinood yun ang word sa Ginoo. Dili ka ma-amaze nga to the point sama sa mga tao nga walay understanding. Ang mga tao nga walay understanding, ma-amaze sila. Ha? Nabuhi ang patay. Pagka. Si Jesus Christ, wala niyong Jesus Christ. Wow! Milagro! Wala na yung si Jesus Christ. Ang tao nga nakasabot unsang protocol sa balaod sa Dios, pamaagi sa Dios, prinsipyo sa Dios, maglakaw nga dunay precise tumong ang kinabuhi. Kung kabalo ka ng pagtanom, mo harvest ka, buot pasabot, mag-expect ka nga mo harvest ka. Mangutan ako, kanusa nag-harvest si Isaac? The same year. Buti pasabot, kung 2026 to nga tuig, takabalo unsa gipang tanom niya, no? Mais siguro, unsa ba? The same year. The same year nga unsa? The same year na famine. The same year na famine. The same year nga may problema ang kalibutan. The same year nga adunay dako nga kagutom nga nahitabo. Si Isaac nag-enjoy sa panalangin sa Dios. Why? Because wala siya nahiuyon sa ekonomiya sa Gerar. Nahiuyon siya sa ekonomiya sa Dios. O kabalo siya sa protokol. Kabalo siya sa protokol. Nakainumdum siya. Timpasa, ang akong papa, giingnan ko sa akong papa, nga naghatag siya og tithes ka nga Abimelech, but pasabot, nagtanom siya. Maupoy akong buhaton. Kabalo mo, pamina mo, kamong na mga anak, kitang na mga anak, pagsugod mo tithes, mabot ang panahon nga inyong mga anak, mahimo ng professional. Ngayon ko sa inyo, very important na nga importante. Mahimo professional inyong mga anak. Pamilya, dapat sincere mo. Dapat nakasabot mo. Committed mo na ba? Kanang covenant mo, Lord, buhaton ako ni. Mabot ang panahon nga imong anak, mahimo ng professional. Kaya nga naman, ingon ang word sa Ginoo, panalanginan ko ikaw, Isaac. Dili tungod nimo. Panalanginan ko ikaw kay na ako'y covenant sa imong papa. Buti pasabot, ang panalangin sa Dios is generational. Pagkabulahan isa. Pagkabulahan sa mga bata, nga ilang mga ginikanan, adunay pagtagad sa pagtanom.
Bulahan kayo. Mingo sa inyo, bulahan kayo. Dili pasagdan. Bisa pag naikagutom. Bisa pag naikagutom. Ang kalibutan, paminaw mo, nagkaanam ni kangit-ngit, pero ang mga anak sa Dios, nagkaanam o kasayad ang ilang kinabuhi. Pero kailangan tag protocol nga sundon. Ikaduha, sa to number 1, ang kingdom sa Dios adunay ekonomiya. Ang atong ekonomiya, that's why dili ka kailangan matandog. Kung adunay mga panghitabo sa Pilipinas nga dili maayo, di ka matandog kay naman. Ang imo ekonomiya, Alvin, nasa kamot sa Ginoo. Amen ba tani ana? So Lord, tanom ko. At the same year. Next, sa next. Giving is kingdom participation. So ang atong pagpanghatag, participation. Giving is a kingdom participation, not a donation. So every time mo hatag mo dire mo donate ko pastor. Charitable works, mo donate kini akong hatag pastor, kanang i-donate na ko ni. No. Ang word is participation. But pasabot, timpasa. Nakabalo ko unsa ang protocol sa espiritu. Kailangan ko mag-participate. Kung kabalo ka nga kanang ayuta, mubunga gyud na og the best nga bunga, unsay mamuhaton? Kanunay na ginaingon ni Randy sa kuha, ang pinakasekreto gyud ya tanom. Kung kabalo ka nga gi-supply na sa taday ko ang tanang pwede nga protocol, pwede nga prinsipyo, pwede nga mga instruction nga mubunga gyud ang saging. Ang kulang na lang nimo sa man. Mo tanom, prinsipyo na siya. Tanom. Kung kabalo ka nga fertile na nga yuta, tabunok na nga yuta, mubunga gyud tanang pwede nga butang dagko og bunga. Tanom. Amen. Ayaw lang tanawa, bitaw. Yan mga kauban, nagtanom na. Ni ani na, ni ikaw, ni timpasa. Nabiyaan ko! Wapo na kayo mga sakinan na kumakauban. Wapo na kayo sila o mga gibuhat sa kinabuhi. Paminaw mo, dili. Wala nagbinuang ang Ginoo. Because we are not dealing with emotions. In the kingdom, we are not dealing with emotions. We are dealing with principles and laws. Kung imo ning masabtan, matabang ba nag-emosyon ng inyong ginasunod sa taday ko? Ha? Gamay jud kayo kung kita karon sa gamay jud ako ang sa tawag nila. Gamay jud akong harvest karon ba? Di na madala hilak-hilak. Tanom, prinsipyo, tanom. Paminaw mo kining susi, kung mabili na, susi na sa mong kwarto, kini kung mabili na, mawala na, ang akong paghihilak sa tibuok, tuig sa atubangan sa akong pultahan. Makaabli ba sa pultahan? Muna problema na itong mga magtotoo, kay hilig taghilak. Di ta gustong susi. Ginaagi na itong emosyon ng tanan. Diha sa kingdom, sa Ginoo, dili emosyon. One time, sighilak si Moses. Ginoo, sa may problema, ingon Ginoo, tindog lang mo siya sa sighilak. Ginagamit na to atong emosyon, okay na na. Pero dili sa tanang panahon, kailangan ta mo-grow. Kailangan tag-susi. Anong ingani man akong kinabuhi? Nakoy susi nga wala ni diskubrihan. Anong ingani man akong pangwarta? Nakoy susi nga wala na ko ni diskubrihan. Key is very important. Muna reason nga sa inyo, ang tanan nga nasa reliyon, pobre. Ang mga nadato lang, ang mga leader nga manipulative. Ang mga tao, mga membro, luoy kayo. Why? Because we are not teaching about the key. Susi, kasi pag usa ka katuoy, maghilak-hilak sa among kwarto at tubangan, di ko na mabli. Not unless kung pangitaw na kung suasa ka ito nakita, ay, di ay. Naranas akong bulsa. Usahay atong ginahikilak-kilakan na solusyon. Nasi mong sulod. Naasi mong sulod. Wala ni mo nakita. Asa ko, antiparan ako. Sundar mo ba? Wala lagi, pangasamba na ni mo yung mga anak. Asa ka ba? Uy, araman di ay. Participation. You need to participate. Dili ka makakita hangtod dili ka mag-participate.
Amen. Dili ko may kamo lang diha pastor. Excited ba mo? Natay diray mga opportunity to plant. No, gusto ko mo tanong pastor sa church building. Gusto na ko nga makabalhin ta pastor para makambak na ko dayeg ta, kaluhod na ko. Dahil makailuhod ni nga hugaw mo kayo. Magtanong ko pastor. Depende na sa imo ha. Conviction. Mag-tithes ko pastor. Magkuan ko sa man eh. Ha? Uy, apil mga pastor dire. Di lang ko ng pastor kay mga pastoral madato. Kamu bahala mo. Bahala mo. Ha? Dire yan, gitawag ito nga offering. Ikatulo, sa ito na, kingdom as economy. Number 2, we need to participate. Katulo, hindi ko mag-end. Ang giving is mao ang magpadayag kinsa ang Dios sa imong kasing-kasing. Mangutana ko ngano unsay pinaka-objective sa kwarta. Ang kwarta dili mao ang pursuit sa life. Ingon ang Dios, dili ka maka-serve og duha ka master. Pila ka master? Duha. Kinsa ni nga master? Ang mga tag master naga-influensya ni sa imuha. Kabalo mo kinsa ang Dios sa kwarta? Dili si Satan. Si Satan mao ang pinaka mastermind sa tanan. Pero adunay principality si Satan. Ang tawag niya si Mammon. Kini si Mammon mao ni ang Dios sa kwarta, kung higugmaon nimo ang kwarta. Ug niyo si Jesus Christ, dili pwede nga ang palingkuron sa imong kasing-kasing ako og si Mammon, di mi magkasinabot ni Mammon. Kailangan ka magpili. Kinsa imuhang palingkuron sa imuhang kasing-kasing. You cannot serve two master at the same time because ang isa pwede nimo i-despise o isa imong respeton. Ang isa imuhang pawaon o isa imong dawaton. You cannot serve two master at the same time. So sa ibot pasabot, ang giving mao ang test sa heart. Kay pwede dito mo, amen pastor, amen. Amen pastor. Pero wala ni magbase din hiya. Kay pwede na dito ibakak ang ato mga istorya. Ang tinuod nga basihan is mao ang saman. Ang kasing-kasing. Nga dili ka ma-move. Pag-check nimo, nakadaog bintaha gyud ning mga usaya tong GCash walay sulod no. Kay one time at tambong mig event ni G ba. Gani ko tong facilitator to. Bring me GCash. Nagamay sulod. Pag ana sa kong GCash. Gamay sulod. Nanagan sila ito. Ulaw magkaya yan. Daga balantang wa GCash. Oy, dako man gyapon. Wala ka daog. Pagtan-aw na ko, uy, wapo kang price pa. Dagan ko dito. Uy, wag yung sulod mo GCash. Kadaog. Igsoon, dili ta matandog. Bisan pa mga butan na kalibutan, mo persuade, mo sway na to ba. Kaya ano man, dili si Mammon mang naglingkod sa mong heart. Ang ilahanan nga si Mammon naglingkod sa mong heart, unsay mong batasan pag wala kay kwarta? Unsay mong paminaw? Mano burido man ka? Tungod ba na sa kwarta? Dili, tungod na sa unsay mahimo sa kwarta sa imong sitwasyon. Tama ba? Ang kwarta dili mao ang pinaka lingtunganay sa tanan. Unsay pwede mahimo sa kwarta? Kung nakay kwarta, mapalit nimo ni. Kung nakay kwarta, mahimo nimo ni. Kung nakay kwarta, mahimo nimo. So dili ang kwarta mo problema, ang problema unsay mahimo sa kwarta. So ang imuhang paghatag mo, pag-test kung kinsa ang naglingkod sa imong heart. Kabuyon ka nga. Muhatag unda ko pastor nya. Wa man ko'y napilian na agad. Muhatag unda ko kasi wa mo ko'y napilian diha. Muna ko sa imo, hatag na gyapon so kay napilian.
Amen ba taniya na magson? Si Isaac, ingon words Ginoo, ni ani siya at the same year. So akong prayer, gunitin na imuhang itanom na karon. Naka-decide na kaniya na. Asa nimo na ibutang? Asa nimo na ipahilo na? Unsay mong posture niya na? Daghan po kong slides nga ipakita niyo pero wala na tayo oras. Tiwaso na to na next Sunday pohon. Aminaw po kayo. Kailangan ninyo masabtan, maandamo ninyo inyo ang uma before mo magtanong. Namoy nasabtan karon anong mo tanong mo? Namoy nasabtan anong mo tanong mo? Pinakauna nga protocol, dapat namoy word. Ikaduha, namoy covenant sa Ginoo. Namoy covenant sa Ginoo. Ang inyong pamaagi sa pagdato dili sama sa paagi sa kalibutan. Kabalo ba mo nga mga tao nga dato, nganong nadato sila pastor? Nga wa man sila Ginoo. Kabalo mo nga no, kay nakasabot sila sa prinsipyo sa gingarian. Nagtanom na sila. Kabalo mo nga tanang kumpanya nga dagko adunay gitawag na foundation. Dili tungod sa tax. Ang ilang ginagamit para gamay atong tax. Pero in the spirit, ginatouch nila ang protocol sa harvest. Kaya nga naman, ang protocol sa harvest, ang planting o sowing o harvest, protocol na sa tanan. Bisa pagdili ka Kristohanon. Ang nakalahi lang na ito mga Kristohanon, kay naatay, correct, naatay panabot nga iya sa Dios. Dili si Mammon mao ang atong hari. Si Jesus Christ mga atong hari. Amen ba taniya na? So karon hangyoon ta mo, gunitin ninyo yung mga seed. Mao ni ang time karon nga inyo hang i-value yung seed. Ayaw nyo kumuta yung kwarta na provide ta diha mga sugdanan. Ayaw kumuta nyo ang kwarta kay luoy kayong liso. So gunitin ninyo, time ninyo karon, tagaanta mo og pipila ka mga segundo sa kaminuto. Na inyo ha karong i-pray. No, kamo na mga sabot-sabot na kini para ni sa ato ang umabot nga kasal. Umabot na to nga negosyo. Umabot na to na bata siguro. Para ni sa ako ang ipaabot ng kapital. Wala ta mag-pray for harvest of 5 years. Mag-pray ta harvest this year. Kasi gusto niya na. We will pray for a harvest this year. Karon na year. Dili next year. This year. So specific imong pray. Kung sa imong ginapangayo sa Ginoo. Lord, ako ning itanom. Ug salamat Ginoo nga this year, the same with Isaac, I will harvest. Siguro mo yung ka nga, di pa ko katanom ron pastor, kay famine kaya akong kinabuhi. Muhin ko sa imo, mo ni pinaka-the-best nga mo tanom kataron. Kang imuhang pag-harvest wala sa ekonomiya, sa imong kahimtang. Nini ang kalibutan. Ang imuhang ekonomiya nabutang sa ekonomiya sa ging harian sa Dios. Oportunidad nimo ni karon nga mo harvest. Oportunidad nimo ni karon nga mo harvest. So ampuy na ang imong lisod na, ampuy na imong seed na. Hallelujah. Ready na ta? Andam na? Manindog tatanan. Manindog tatanan. Hallelujah. Hallelujah. Ang yun ako music team, can we just play one song? Excited ko sa result ninyo karon nga tuig. Kisa excited karon. Yeah. Paminaw mo natay word karon. Dili ta mo adto sa pamaagi sa kalibutan, dili ta mo adto sa pamaagi sa Egypt. Giginan ta sa Ginoo karon, pabilin mo sa girar.
Pasabot, pabilin mo ni ining idea. Plant your seed in this season. Plant your seed this year. And we will see harvest. We will see harvest. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Itong worship nyo kanina. Hallelujah. Ato itaas itong mga seed. Father, in the name of Jesus Christ, come on, as a posture. Tingnan nyo, Lord, i-elevate na ko ni nga seed. Wala na ko ni gitanom ni nga kalibutan. Gitanom na ko ni Ginoo para ni ini nga kalibutan. Kay nasayod ko Ginoo ng imong kingharian. Adunay ekonomiya nga mas superior pa sa ekonomiya ni nga kalibutan, ni nga Pilipinas. So yun ang Ginoo, i-prophesy. Come on, declare. Lord, ma-harvest na po this year ang ako ang gitanong. Ma-harvest na po this year. Come on, prophesy it. Declare. Ma-harvest na po this year ang akong gitanong. Ma-harvest na po this year ang akong gitanong. Angels of the living God, come on. Adunay mga anghel karon sa Ginoo. Mga kanghilan sa Dios. Salamat kay protect nimo. Ginoo. Ang among itanong, nga walay buhat sa kaaway, nga makadaot dili. Hallelujah! Ang tubig nga gikan sa imong trono, maway magbisbis ining mga liso. Aron mo tubo kini ang mga daghan. Aron kini nga tuig, atagad katagbawan ang tanan mong kinahanglan o makahimo ng maayong buhat ngadto sa uban. Salamat Ginoo. Among itanong kini ng mga liso, kini ng mga binhi. Sa imuha Ginoo ang kahipayaan. Sa ngalan ni Ginoong Jesus. Come on. In Jesus' name. Amen and amen. Go forward. Forward sa diriya. Natay para sa mga pastor. Nata sa mga tithes. If you want to bless your pastor, come on, go bless them. O gusto mo maghatag sa tithes, come on, butang mo sa tithes. Para sa church building, butang mo. Any specific, butang mo. Come on. Oh, hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Nabay kalipay sa iyong kasing-kasing. Yes, amen. Ang pinaka-importante sa pagtanom ang malipayon ka. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Ngayon ang word sa Ginoo. Ngayon ang word sa Ginoo. Niadtong tuiga nagtanom si Isaac. Tuig to sa kalisdanan. Tuig to sa mga pagsulay. Tuig to sa mga takulangon. Tuig to diin adunay dako kay panginahanglan. Ang iyang itanom, iyan ang atong kaunon. Kaya adunay dakong kagutom. Apan adunay pulong sa Dios nga nagaiwan. Panalanginan ko ikaw. Ipakita ko kanimo, panalanginan ko ikaw. Ang pinga nako ang imong kaliwatan. Tanan nimong ginsakupan ako ang pinga. Tanan nimong concern ang pinga nako. Igsoon, sa tanang panahon, si Jesus Christ mao ang gusto mo lingkod sa imong kasing-kasing. Especially sa atong pangwarta. Si Jesus Christ mao ang atong Diyos. Siya ang atong Master. Ang word sa ginagayon, the same year, nag-harvest isa. Thank you, Lord. The same year, nag-harvest isa. Oh God. Salamat, Lord. Thank you, Jesus. Pwede ba na to atong i-stretch ang atong mga kamot din sa atong ipanghatag? We will bless the seeds. Come on. Amahan, nagpasalamat kami kanimo. E kini na mga salapi, nagrepresent kini Ginoo sa among pag-ila nga ikaw ang Diyos nga naglingkod sa among kasing-kasing sa panahon nga maghuna-huna mi mahitungod sa kwarta. Salamat amahan nga nakaisaad ka namo. Salamat amahan nga nakaipulong para ka namo. Nasayod mi nga mas superior ang imong ekonomiya kaysa sa among panginahanglan. Nasayod mi na importante ang mag-participate ni ini mga oportunidad. That's the reason, Lord, nga nag-participate mi karon. Salamat, Lord, nga imong ampingan ang among mga liso. Imong ampingan ang among mga binhi. Imong ampingan, Lord, ang among ipangtanom. Walay matang sa buhat sa yawa na makakutkot ni ini. Ikaw ang Diyos nga mag-amping aron kini nga mga liso makabunga gayon. Salamat, Lord, na kini nga tuig among gideklara sa ngalan ni Jesus Kristo. And we will harvest. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We will harvest, Lord. Thank you, Lord. Thank you, God. Thank you, Lord. This is our year. Among ma-harvest, Ginoo. Ang mga butang, especially, Lord, sa financial, among gitanong. Salamat, Lord. Salamat. Hallelujah. Are you blessed today? Na-blessed ba ta? Hallelujah. Ato'y pataas sa mga kamot. Hallelujah, Lord. Mauni ang mga kamot sa imong makanaka din sa Jesus Church in the Ton. Salamat sa padayon nimo pagpanalangin sa among mga kamot. Iyong kasi mong pulong. Tanan ninyong i-touch will be prosper. Yes! Oh God. Mga igsoon, padayon mo sa inyong buluhaton. Ipagamit ninyo yung kinabuhi sa Ginoo. Ipadayon ninyo ang pagsunod sa mga prinsipyo sa Ginoo. Ayaw ninyong kalimting nga namoy liso gitanong. Kung pasabot ayaw mo kabalaka. Ayaw mo kabalaka. Namoy pabuton. Ang Diyos mag-amping sa inyo ha.
Nilitibok na semana. Ang pingan sa Dios ang inyong kinabuhi o ang tanan ninyong ginsakupan. Ang inyong pulumalay, ang inyong mga anak, inyong mga ginikanan, tanan nagihatag sa Dios sa atong kinabuhi iyang pag-ampingan. Ang pingan sa Ginoo ang imong unahon. Ang pingan sa Ginoo ang imong panlawas. Ang kaayo sa Dios mao musinag sa imong kinabuhi. Ang Dios ubanan kaniya karon Yes. o sa tibok semana o sa tibok katuigan. Thank you, Lord. Ang Dios magapanalangin sa matag usa kanato. Sama sa kanunay na niyang ginahimo kanato. Hallelujah. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord will lift up His face and give you His peace, give you His light, give you His blessing. Arise and shine, for the light of the Lord is risen upon you, and His glory is with you always. Kini nga tibok semana, makita nimo ang pagabuhaton na maayo sa Ginoo sa iyong kinabuhi. Arise and shine. In Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah! Oh!